lagi na. Iyo, tirada. Ay, paano niya kay sige kakuha. Ha? Kana iya sige kakuha box. Mga coins lang. Ay, okay raw eh. Kugi Kasi mo mo sa kagamay, kung makakuha ka, ma-excited ka na. ginin pagkakuha sa iya. Sunod duman na sila ni Kuan ni katong isa ba sintingan na to. Si, Itong kauban na to isa. Ngay nani gyapon. sa tungalan. Oh. Ano to? Romel, ano to? Sunod to sila kuha. Unan iya ha. Kato din iya ha. To wala pa to kakuha iya ha. O kato pang coins. O katong gi tablahan ta. Oo, ito na tablahan. Mo pa to iya nakuha pod. Kani iya may daghan-daghanon. Pwede naman siguro. Oo, na na. Oo, pwede na. Tulad naman. Ay, isa dito sa kanto. Wala, wala na. Kabite. Yellow na siya. Oh, very good. Oh, septic tank na sa CR. Wala na. Normal kabitis lang na siya. Tulo. Tulo ba? Oo. Tulo ka itim. Kini isang ni mataas. Abre ganin nakin. Ditikon tani oh. Kani ditikon tani nga metal. Di kana kana. Tulo ka itim. Dili na. Wait. Imong relo. Nakupon. Hello guys, welcome sa ating channel guys, and magandang araw sa inyong lahat. For today's video guys, ay isi-share ko lang sa inyo about nitong mga katiits natin na nagpapatulong sa atin guys. Ito, kwento ko lang itong buong detalye at para malalaman nyo guys kung ano talaga ang totoo at anong ginawa namin dito o kung ano talaga ang pakay. So ganito guys ang istorya dito guys. May isang matanda dito noong araw na meron daw siyang isang box na coins, yung mga old coins na hindi naman sinasabing may mga ginto, pero nakita ng mga anak niya na mga puti, may mga dilaw, tapos may mga kinalawang. Basta guys, mga madami daw ito dahil nasa loob ng box na isang ammo box kalaki. Tapos guys, ang buong kwento ay nag-send sila sa akin ng message para magpatulong maghanap dito guys. So tinanong ko kung gaano kalalim inilibing ng kanilang tatay. Ang sabi naman ng taga rito o yung may-ari dito guys ay
nasa lagpas tuhod lang. So it means na hindi umabot ng 1 metro. Kaya lang guys, nung tinanong ko siya kalaunan, tinanong ko siya kung ilang taon na. So 40 years na pala yung ibinaon dito guys. So medyo matagal-tagal na. So hindi natin alam kung ano ang buong kwento, nakuha na ba o nandyan pa ba. So ang suspitsya nila guys ay talagang nandito pa daw. Sabi nga nung may-ari dito, magkakapatid na puro lalaki, ang sabi nila, hindi namin to iniwan itong lugar namin sir, at dito na rin kami tumanda. So ngayon ay 60 plus or something, ganun lang yung katandaan ng may-ari dito guys. So ibig sabihin yung papa nila basta matanda na rin, kasi nga patay na nga 40 years ago eh. Tapos yun nga, tip ko rin sa inyo at bilang experience na rin ng may-ari, na talagang bago natin i-excavate o hukayin, kailangan natin ng mga metal detectors. Kaya gumamit ako dyan ng 3D PIP visualizer para ma-visualize po yung lupa sa ilalim kung nandyan pa talaga. So kung napapansin nyo kanina sa unang video na meron siyang parang hukay doon sa ilalim, kaya lang walang item guys, walang item na lumitaw doon. Kaya ito naman, itong mga maliliit na bakal, sinubukan namin na i-detect gamit ang ating mga metal detectors para matanggal po siya. And then review naman tayo sa scanner para wala pong interference o walang mag-interpret na mga bakal-bakal dyan. Tatanggalin natin yan. Yan po ang procedure ng aking pag-i-scan guys. Kung mag-i-scan ako sa lugar nyo, kailangan po natin tanggalin yung mga decoy. Kasi yun nga, pag-scan natin, mag-i-interpret yan. So, mahagip ng detector at scanner yan. So, kailangan talaga linisin ang buong lugar bago mag-scan. Tapos, saka na guys, mag-excavate. Yun lang guys ang aking kwento ngayong araw. Please like and share and God bless us all.